Alam mo ba, kahit gaano ka-modern ang panahon, ang ginto pa rin ang pinaka-secured na investment. Pero paano kung mabili mo ay fake? Paano kung lugi ka sa benta? At saan nga ba pwedeng itago ang ginto para hindi mawala o manakaw? Sa video na to, sasagutin natin lahat. From paano malaman ang tunay na ginto hanggang saan pinakamadaling ibenta. At of course, kung paano protektahan ang investment mo. At kung napadaan ka sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell. Dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. Ito pala ay part 2 ng ating Q&A episode. Ilalagay ko na lang ang part 1 sa comment section. Tara, simulan na natin. Unang katanungan, paano malalaman kung tunay ang ginto? Kapag bibili ka ng ginto, lalo na kung second hand or pre-owned, kailangan marunong kang mag-test. Kasi once fake ang mabili mo, hindi mo na yan mababawi. So ito ang pinakasimple at praktikal na paraan para malaman ang iyong ginto ay tunay. Number 1, magnet test. Paano gawin? Idikit mo sa magnet ang iyong jewelry. Ang resulta, kapag tunay ang ginto, hindi didikit. Kapag fake or may halo na metal, ito ay didikit or lalapit sa magnet. Number 2, hallmark check or stamp. Hanapin ang maliit na marka sa loob ng singsing or sa clasp ng chain. Sample markings ay 10K or 417, 14K or 585, 18K or 750, 22K or 916, at 24K, 999. Meaning, mas mataas na number, mas mataas ang gold content. Number 3, kung paano mag-test ng ginto ay skin or body contact test. Paano? Suotin mo ng ilang oras. Ang resulta, ang tunay na ginto ay walang discoloration sa balat. Ang fake o mataas ang metal mixture, nag-iiwan ng itim or green marks. Number 4, sa pinaka-accurate na walk-in test, ay pawn shop or gold shop. Kapag hindi ka sure sa bahay, dalhin mo na ito sa kanila para sigurado. Pro tip, kapag bibili ka ng online, lagi kang bumili sa may certificate, tamang invoice at legit seller. Pangalawang katanungan, saan pinakamadaling ibenta ang gold? Pagdating sa pagbebenta, tandaan, iba-iba ang presyo depende kung saan mo dadalhin. Kung gusto mo hindi malugi, kailangan alam mo muna ang options. Una, sa pawn shops. Pinakamabilis at madaming branches, kaya convenient. Pros, cash on the spot at hindi ka na hihingian ng maraming requirements. Cons, mas mababa ang presyo compared sa ibang buyers kasi may tubo sila. Usually, ito ay pang mabilisan or emergency. Kung kailangan mo ng pera kaagad, pawn shop is okay. Pero hindi ito highest offer. Pangalawa na pwede mong bintahan ay jewelry shops. Mas malaki ang chance na makakakuha ka ng mas malaki na presyo. Lalo kung branded ang jewelry, kompleto sa box o resibo, at maganda pa ang kondisyon. At ang pangatlo ay sa legit dealers or sa gold buyers. Ito ang specialist sa ginto. Either tinutunaw nila, nire-resell, or nire-refine. Advantages, pinakamagandang presyo in most cases. Make sure lang na dapat registered at may physical shop kung pwede para iwas scam. Pangatlong tanong regarding sa ginto, ano ang kaibahan ng 14K, 18K at 24K? Isa-isahin natin sa karat, percentage ng purity, traits at best use. Ang 14K ay mayroong 58.5% of gold. Matibay at hindi madaling magasgas. Maganda sa pang-daily jewelry. Ang 18 karat ay may 75% purity. Mas yellow at medyo soft. Ito naman ay pang high-end jewelry. Pagdating sa 24 karat, ito ay may 99.9% of gold. Pinaka-soft and pure. Magandang pang-investment kung gold bar or coins ang habol mo. Pag sinabing karat, ibig sabihin kung gaano ka-pure ang iyong ginto. Mas mataas ang karat, mas mataas ang gold content. Kung pangsuot araw-araw, doon ka sa 14K or 18K. Hindi madaling madent or ma-deform at affordable pa. Pero kung hanap mo talaga ay wealth storage or pang-investment, 24K walang duda.
Ito ay pinakamahal dahil pure at madaling ma-deform. Pang-apat na katanungan, paano maaapektuhan ng ekonomiya ang ginto? Ang ginto ay tinatawag na safe haven asset. Ibig sabihin, ito ang takbuhan ng mga tao kapag may kaguluhan or uncertainty sa ekonomiya. Kaya napapansin mo kapag may krisis, biglang tumataas ang presyo ng gold. Ito ang mga dahilan sa pagbabago ng presyo. Una, kapag bumagsak ang stock market o nagkakaroon ng financial crisis, tumataas ang presyo nito. Dahil lumilipat ang mga investor sa gold para protektahan ang pera nila. Mas mataas ang demand, mas mataas ang presyo. Pangalawa, kapag may inflation, tumataas ang ginto. Kapag tumataas ang presyo ng bilihin at humihina ang purchasing power ng pera, ang gold ang pinaghahawakan ng mga tao. Kasi hindi ito basta bumabagsak ang value. At ang pangatlong dahilan sa pagbabago ng presyo, kapag may recession or war, tumataas din ito. Economic slowdown, political tension, at global conflicts, lahat yan ay nagiging dahilan kung bakit ang pera ay pumupunta sa gold dahil nga mas stable ito. Panghuling rason, kapag mataas ang US dollar. Nagbabago ang presyo ng gold, minsan ito ay bumababa. Dahil karaniwan, halos lahat ng gold trade ay nakabase sa US dollar. Pero kapag humina ulit ito o lumala ang global uncertainty, bumabawi or umaakyat naman ang ginto. Remember, gold is protection, not a quick profit. It means pang long-term safety. Panglimang katanungan, saan safe ilagay ang ginto? Kapag may gold ka na, hindi lang kita ang iisipin. Dapat security din. Kasi kahit gaano karami ang gold mo, kapag hindi ito nakastore ng maayos, delikado. Ito ang pinaka-safe na paraan kung paano mag-store ng ginto. Una, sa bank safety deposit box. Ito ang pinaka-secured na option. Bakit? May security guards, may surveillance, at may fireproof storage. Perfect, lalo na kung malaki ang value ng gold mo. Pangalawa na pwede mong paglagyan ay home safe. Kung gusto mo na may access anytime, pwede sa bahay. Pero siguraduhin na fireproof, bolt-mounted sa wall or sa floor, at nakatago. Pangatlo, diversified hiding spots. Ito ay pwede din sa bahay ilalagay. Huwag lang sa isang lugar. Bakit? Para kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan, hindi ubos lahat. Think multiple secure spots. Pero dapat ikaw lang ang nakakaalam. Huwag mo ding kalimutan kung saan mo nilagay. Panghuling tanong tungkol sa ginto, ano ang mas maganda? Physical gold or digital gold? Ang sagot, depende sa goal mo, sa budget mo, at sa level ng convenience na gusto mo. Ito ang malinaw na comparison para madali kang makakapili. Ang physical gold ay gaya ng gold bars, coins, at jewelry. Pros, tangible or hawak mo talaga. Maganda for long-term store of wealth. Pwede ipon or isangla kapag kailangan mo ng emergency fund. At may sentimental value lalo na kung jewelry ito. Cons, risky sa magnanakaw. Yung kailangan ng safe storage. May premium sa pagbili dahil may labor. Hassle dalhin or isecure. Pero best for long-term protection at kung gusto mo na may nahahawakan. Ang digital gold naman ay intangible or hindi mo nahahawakan. Gaya ng GCash Gold sa GCash na app at sa mga banks. Pros, very convenient. Few taps lang ay makakabili ka kaagad. Mura ang entry, pwede ang 50 pesos to 1,000 pesos. Walang storage issues at easy to sell anytime. Cons, system or platform risk, gaya ng kapag may maintenance ang app, hindi mo nahahawakan, at baka may fee depende sa platform. Ito ay best for beginners at short to medium term investing. In short, kapag gusto mo ng protection or hawak mo talaga, physical gold ay para sa'yo. Pero kung gusto mo ay simple, mabilis at maliit ang puhunan, digital gold ang piliin mo. So ngayon, alam mo na kung paano i-verify ang ginto, ano ang kaibahan ng carats, saan ibenta o itago, at kung paano gumalaw ang presyo sa ekonomiya,
Ang tanong, kailan mo sisimulan sa pag-i-invest dito? Dahil tandaan, hindi sapat kumita lang ng pera. Dapat marunong kang mag-convert into asset. Remember, cash fades but gold stays. Kung may katanungan ka pa, i-comment mo lang sa comment section at baka yan na ang next na sasagutin ko. At kung gusto mo pang turuan kita ng financial tips, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.